Mapagpalang araw, Tito Val. Ako nga pala si Jay, at itong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko kailanman malilimutan. Taong 2002 iyon, summer. Nagpasya kami ng barkada ko na magbakasyon sa bukid. Property ito ng kamag-anak ng kaibigan kong si Martin sa bandang norte. Kasama ko sina Angela at Willie, mga kaibigan ko rin. Gaya ng ibang grupo, plano naming mag-relax, magpahinga at takasan ng init ng Maynila. Si Martin at Angela ay magkasintahan na parehong lumaki sa lungsod. Si Martin ay isang software developer, tahimik, saka mapagmahal. Marketing executive si Angela na palaging abala sa trabaho. Sa kabila ng kanilang abalang buhay sa syudad, madalas silang magbakasyon tuwing summer upang makawala sa stress ng trabaho. Pareho silang nanggaling sa mga pamilyang nasa middle class. Simple pero komportable ang kanilang pamumuhay. Lumaki si Martin na malapit sa kanyang mga kamag-anak na magsasaka, kaya't mayroon siyang koneksyon sa probinsya at sa mga kwentong sinasabi nito nung siya'y bata pa. Si Angela naman, bagamat pamilyar sa mga kwentong probinsya, ay mas sanay sa modernong buhay sa lungsod. Kaya't excited siya sa bawat oportunidad na makaranas ng buhay probinsya kasama si Martin. Habang nasa biyahe, dama namin ang unti-unting pagbabago mula sa maingay at abalang buhay sa lungsod papunta sa tahimik na probinsya. Sa unang bahagi ng aming paglalakbay, nadadaan kami sa mga highway at masikip na trapiko. Tapos, pagkalagpas nito, bumungad ang malalawak na taniman, bundok at asul na kalangitan. Huminga ng malalim si Angela, para ngayon lang siya nakapagpahinga ng ganito. Si Martin naman, masaya sa pagbabalik sa kanyang mga ugat, habang ibinabahagi niya ang mga alaala ng pagkabata sa lugar na pupuntahan namin. Pagdating sa probinsya, parang ibang mundo ang sumalubong sa amin. Madala ang ingay ng mga sasakyan, puro huni ng mga ibon at hayop ang narinig mo. Napangiti si Angela, ramdam niya ang kaginhawahan ng lugar. Maganda naman ang bukid na pag-aari ng tito ni Martin. Sinalubong kami ng kamag-anak ni Martin, si Tito Tunying, isang matandang magkasaka na malakas pa rin kahit na siya nasa edad 60 na. Mabait siya at agad kaming inalok na tumuloy muna sa kubo habang itinatali ang alagang kalabaw sa lilim ng puno. Kita sa mukha ni Tito Tunying ang kasiyahan na makita ang kanyang pamangkin at agad kaming iginala sa buong property. Ipinakita niya sa amin ang taniman ng gulay at mga punong mangga na ipinagmamalaki niya. Kaaya-aya ang buhay sa bukid at agad naming naramdaman ang pagiging malapit sa kalikasan. Nang matapos ang aming tour, bumalik kami sa kubo upang maghanda ng hapunan. Ang lutuin namin ay simple pero masarap. Kombinasyon ng mga sariwang gulay mula sa taniman at native na manok na inihanda ni Tito Tunying. Habang naghahanda ng mga sangkap, tahimik si Martin, habang si Angela naman ay excited na nagkukwento tungkol sa mga alaala niya ng pagkain ng bata pa siya. Iba talaga ang amoy ng sariwang pagkain at ramdam naming lahat ang gutom na dulot ng mahabang biyahe. Habang nagluluto, bigla naming napansin ang kakaibang lamlam ng araw. Kahit masaya ang usapan kanina, unti-unting nagkaroon ng katahimikan. Si Angela, na kanina'y masaya, biglang naging tahimik at naging mapagmasid. Parang creepy dito paggabi, ano? Tanong ko habang hinihiwa ang gulay. Tumawa si Martin, pero alam kong nararamdaman din niya ang biglang pagbabago ng aura ng lugar. Nagsimula kami magluto ng sinigang na manok at ang amoy ng sabaw ay bumalot sa buong kubo. Nagpakalma sa pagod naming katawan. Nang matapos ang pagluluto, naghahain kami sa mesa ng kubo na gawa sa kahoy. Presko, saka maayos. Kumpleto ang hapag, sinigang,
kanin, at sariwang prutas bilang panghimagas. Habang kumakain kami, patuloy ang kwentuhan pero kapansin-pansin na mas tahimik kami kumpara kanina. Nang matapos ang hapunan, napagdesisyon na namin lumabas at mag-relax sa labas ng kubo, malapit sa taniman ng mangga. Habang nag-uusap kami at nakatambay sa ilalim ng mga puno, tila ba'y hindi maalis sa amin ang pakiramdam na may ibang presensya sa paligid. Nang makarating kami sa bukid, agad kaming naghanap ng lugar kung saan kami maaaring magtayo ng tent. Malawak ang sakop ng bukid ng kamag-anak ni Martin. Habang naghahanap kami ng tamang lugar, si Martin ang nagbungkahi ng eksaktong pwesto. "Dito tayo sa ilalim ng punong ito," sabi niya. Itinuturo ang isang malaking puno ng mangga na tila ba'y nag-aalok ng lilim at gandungan. Napili namin ang gilid ng taniman ng mangga, hindi kalayuan sa kubo ng kanilang pamilya. Sa ilalim ng matayog na mga puno, may sapat na espasyo para makapagtayo ng tent. Tumingin kami sa paligid at sumang-ayon. Ang lupa ay patag at ang tanawin ng bundok sa malayo ay nagbibigay ng napakagandang backdraft. Habang nagpaplano, nakaramdam kami ng kakaibang kasiyahan sa lugar. Ramdam din namin ang malamig na simoy ng hangin. Sinimulan namin itayo ang tent at dahil sanay kami sa camping, naging madali ang proseso. Si Martin at Willie ang nanguna sa pag-assemble ng frame, habang si Angela at ako ay naglalatag ng mga trapal at inaayos ang loob ng tent. Tuwang-tuwa kami habang nagtutulungan. Parang bumabalik kami sa mga araw ng field trip noong mga bata pa kami. Sa kabilang banda, habang papalipit ang hapon at nagsisimulang lumubog ang araw, napansin namin ang biglaang pagbagsak ng temperatura. Kahit patirik ang araw kanina, ang lamig noon ay tila kakaiba. Pagkatapos naming maitayo ang tent, nag-ayos na rin kami ng paligid. Nilagay namin ang aming gamit sa loob, mga sleeping bag, flashlight, at ilang pagkain. Nagsimula na rin maghanda si Willie ng maliit na bonfire palapit sa tent para kahit papano'y may kaunting init kami sa gabi. Pagkatapos maayos ng lahat, naupo kami sa paligid ng bonfire at nagsimulang magkwentuhan. Hindi maikakailang maganda ang kapaligiran kahit sa gabi. Ang malamig na simoy ng hangin, ang tunog ng mga kuliglig at ang malamlam na ilaw ng buwan ay tila nagbibigay ng kapayapaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. "Okay ka lang ba, Angela?" tanong ni Martin. "Hindi ko alam, Martin. Pero parang may sumusunod sa atin kanina pa," sagot niya habang palinga-linga sa paligid. Hindi ako nagulat sa sinabi niya, pero tinawanan ko na lang para mawala yung tensyon dahil parehas kami ng nararamdaman. Tandang-tanda ko pa noon, parang bigla akong pinanindigan ng balahibo. Pero syempre, hindi ako nagpahalata. Maya-maya pa, nagpaalam si Martin at Angela na maglalakad-lakad muna sa di kalayuan. Hindi na ako nagtanong pa. Naisipan nilang pumunta sa dulong bahagi ng bukid, malapit sa mga kakahuyan, para makahanap ng konting oras na magkasama ng pribado. "Tara, dito tayo sandali. Wala naman sigurong tao rito," bulong ni Martin habang hinihila si Angela papunta sa kakahuyan. Narinig ko pa sa usapan nila. Tapos, nagmamadali din silang bumalik. Ayon kay Martin, nang nasa bungad pa lang sila ng kakahuyan, nang biglang may narinig silang mga yabag. Mabigat at mabagal. Parang may tumutungtong sa tuyong dahon. Napatingin si Martin sa paligid na may pagtataka. "Narinig mo yon?" tanong niya kay Angela, na agad na kinabahan. Agad siyang yumakap kay Martin ng mahigpit. Baka tao lang yun, Angela," sagot ni Martin
pero may panginginig na rin sa boses niya. Nahagip ng paningin nila ang isang anino, figura ng tao na dahan-dahang lumalapit. Nagtayuan ang balahibo nila, pareho. Nanginginig na sila at hindi nila magawang itago ang takot. Hindi makagalaw. Tila hindi nila magawang umurong o tumakbo. Nanatili lang sila sa pagkakatitig sa misteryong figura. "Martin, hindi ako komportable dito," sabi ni Angela. Halos umiiyak na sa kaba. Agad silang tumakbo pabalik sa kubo. Paglipas ng ilang saglit, napansin naming nawawala naman si Willie. "Pre, nakita mo ba si Willie?" tanong ni Martin sa akin. Wala eh. Baka nag-CR lang. Sa may kubo," sagot ko. Kahit sa totoo lang, nakaramdam din ako ng takot. Napatingin ako sa direksyon ng kubo at nahagip sa sulok ng mata ko ang isang bagay. Parang anino ng tao na nakatayo lang sa gilid ng puno. Napabalik pa si Martin. "Jay, ano yun?" sambit niya. Sabay hinila ako papasok sa tent. Sa pagkabigla, tumayo rin si Angela. Sabay sabing, "Wala bang ibang ilaw dito?" Malamlam ang ilaw ng flashlight namin. At tila ba'y mas lalo nitong pinalala ang mga anino sa paligid ng puno. Nakaramdam ako ng kilabot habang pinakikiramdaman namin ang paligid. Yung yabag ng mga paa namin sa damuhan, kanina ay parang may kaakibat na kasabay. Yung parang may sumusunod. Ilang sandali ang lumipas, pero hindi pa rin bumabalik si Willie. Nagpasya kaming hanapin siya. Dali-dali kaming lumabas ng tent at naglakad papunta sa kubo. Pagdating namin sa kubo, may nareceive akong text galing kay Willie. Nakasaad doon, "Jay, kung nababasa mo ito, may nagmamasid sa paligid. Hindi ko alam kung anong gagawin. May tao humahabol naman sa akin. Mag-ingat kayo." Sa pagkabigla, natigilan kami. Halos di ko magawang magsalita. Napaisip kami. Anong ibig sabihin ni Willie? Bigla akong nakaramdam ng kilabot. Ang itim na figura ng tao na nakita ko kanina. Siya kaya ang dahilan ng lahat ng ito? Agad na kumilos si Martin, pero bago pa man siya nakalayo, biglang nagisigaw si Angela. Napalingon kami at nakita namin nanlalaki ang mga mata niya, sabay turo sa isang malaking puno. Nakita niya ang isang misteryosong figura ng tao na tila ba may hinahabol. Dali-daling tumakbo kami pabalik sa tent. Nanginginig ang kamay ni Martin habang hinahanap ang cellphone para mag-text sa tito niya. Pero walang signal. Wala kaming magawa kundi maghintay at manalangin na sana ligtas si Willie. Gayunpaman, dumating si Tito Tonying dahil sa narinig ng mga ingay at pinayuhan kami magpahinga na. At wag daw kami mag-alala. Sigurado daw siya na babalik din si Willie kinabukasan. Lumipas ang gabi at kinaumagahan, wala pa rin si Willie. Agad naming sinubukang hanapin siya sa bukid sa tulong ng ilang lokal na residente. Pero kahit anong gawin namin, hindi na siya nakita pa. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Si Willie parang naglaho na lang bigla, gaya ng itim na figura ng tao na nakita namin kagabi. Hindi nga nagkamali ang tito ni Martin dahil bago sumapit ang katanghalian, nakita namin si Willie naglalakad palabas ng kakahuyan. Madumi ang damit niya, gutom na gutom at halatang pagod na pagod. Nagtataka kami kung paano siya nakabalik, kaya agad namin tinanong kung ano ang nangyari. Ayon kay Willie, napunta raw siya sa magubat na parte ng bukid dahil may nakita siyang kamukha ng isa sa amin. Sinundan niya ito, pero nang bigla itong humarap sa kanya, natuklasan niyang ibang tao pala ito. Isa itong matanda, mukhang galit na galit.
May dalang sundang sa kanyang kanang kamay. Hinabol daw siya ng walang habas. Habang tumatakbo siya, nakarating siya sa makapal na bahagi ng gubat. Nakakuha siya ng malaking sanga at walang pag-aalinlangang inihampas yon sa matanda. Pero tumagos lang ito sa katawan nito. Parang hangin lang. Sa pagkabigla, umatras siya at hindi napansin ang isang bato sa likuran. Napatid siya, bumaksak ng malakas at tumama ang ulo sa lupa. Dito na raw nawalan siya ng malay. At pagdilat niya, kahit masakit ang ulo at nahihilo, pinilit niyang bumangon at maglakad pabalik. Pero habang naglalakad siya, napansin niyang paulit-ulit niyang nadadaanan ng isang malaking puno ng mangga. Sa laki raw noon, 4 na tawa ang sukat kapag naghawak kamay. Pakiramdam niya ay naliligo na siya. Kahit ilang beses na siyang nagpabalik-balik doon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya hindi makaalis sa lugar na iyon. Bigla niyang naalala ang sinabi ng nanay niya dati. Binaligtad niya ang kanyang damit pati na ang shorts. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakakita ng sobrang liwanag na nagmumula sa di kalayuan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang itim na figura na naglalakad. Sinundan niya ito. Tapos, nang huminto ito at umarap sa kanya, nagulat siya nang makita niyang kamukha niya ito, pati kasuotan. Sa sobrang gulat, nahilo siya at bumagsak sa lupa, muling nawala ng malay. Pagkatapos ng ilang sandali na magkamalay siya ulit, pakiramdam daw niya'y gumaang ang kanyang katawan. Parang nawala ang bigat na kanina'y bumabalot sa kanya. Maliwanag na ang araw. Naglakad siya at sa wakas, nakita na niya ang tamang daan pabalik sa tent. Narinig ng isa sa pinsan ni Martin ang usapan namin. Isang magsasaka rin na papunta sa kanyang taniman ng palay. Lumapit siya sa amin at sinabi, "Alam niyo ba mga tol, yung nakita ni Willie, yan daw ang dating nagtatanim at nag-aalaga ng mga manggahan dito. Pero matagal na siyang patay." Napakunot kami ng noo habang nagpapaliwanag ang magsasaka. Pinas lang daw to ng mga kalalakihan na nagtangkang magnakaw ng mga mangga, nakakaani lang niya noon. Simula na mamatay siya, nagpapakita siya at nangahabol kapag may naliligaw na tao sa lugar na ito. Siguro, akala niya, mga magnanakaw ulit kayo. Hindi pa rin siya makaalis sa dati niyang gawain nang nabubuhay pa, kaya hindi pa siya nakakatawid sa kabilang buhay. Dagdag pa ng magsasaka. Ilang araw pa kaming namalagi doon, pero sa kubo na lang kami nagstay. Mabuti na lang at walang seryosong saktan sa amin. Simula ng gabing iyon, mas naging maingat kami sa aming mga kilos. Ang mga kamag-anak ni Martin ay nagpapaalala na huwag kaming masyado magtatagal sa labas kapag magtatakip silim na, lalo na sa gabi ng manggahan. Wala na ring muling nagpakita o nagparamdam sa amin. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na kami sa buhay lungsod. Si Martin, bagamat hindi ito hayagang sinasabi, ay mas naging maingat at masunurin sa mga pamahiin. Si Angela naman, kahit tila hindi siya gaanong naniniwala sa mga multo at spirito dati, ay mas naging bukas na rin ang posibilidad na totoo ang mga kababalaghan. Sabi nga ng mga matatanda, mas maraming bagay sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng agham o teknolohiya. At dyan nagtatapos ang kwento ko mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa amin kung ano nangyari kay Willie. Kaya kung may plano kayong pumunta sa mga liblib na lugar para magbakasyon, mag-ingat kayo. Malay nyo, baka makaranas din kayo. Maraming salamat sa pakikinig ng Pinoy Mystery Horror at sana ay nabigyan ko kayo ng konting kilabot. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ako si Tito Val, nagpapaalam.